level. Ang mga unang balita sa umagang ito. Singil sa tubig ng Maynilad, bababa simula sa July 1. Pagbubukas ng klase, generally peaceful ayon sa PNP. Pero ang sari-saring problema tuwing school opening, sumalubong sa mga estudyante. Mga jejemon, agaw atensyon dahil sa suot nilang jeje form. Bodega ng Club Filipino, nasunog. Landslide sa Bangladesh, mahigit 40 ang patay. Makukulay na light sculpture sa Jerusalem, dinarayo ng mga turista. Paula Abdul naniniwalang magtatagumpay ang American Idol kahit wala na si Simon Cowell sa programa. At mga wagi sa Metal Hammer Awards, kilalanin. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagmumonitor natin sa unang linggo ng klase sa mga paaralan. At alamin na natin ngayon sitwasyon sa CAA Annex National High School sa Las Piñas. May live report si Susan Enriquez. Susan. Yes, Arnold, katatapos lamang ng flag raising ceremony at panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Pero yung mga estudyante nasa labas pa rin dahil alas 6:15 ang simula ng kanilang klase. At ito ay matatapos mamayang alas 12:25 ng tanghali. Ito'y para doon sa mga first year at fourth year high school students, samantalang panghapon naman yung second year at third year. At dito nga sa ikalawang araw pa lang ng pasukan, ayon dito sa mga guro ng CAA National High School Annex, ang average class size nila ay umaabot sa 87 per class. At posible daw na tumaas pa ito kung patuloy na may darating ng mga late enrollees dahil hanggang sa mga araw na ito, meron pa rin dumarating at inaasahan na hanggang sa susunod na linggo ay madadagdagan pa ang bilang ng mga estudyanteng magpapa-enroll dito sa naturang paaralan. So, yung bilang na 87 ay posibleng tumaas pa, kaya naman talagang matinding problema sa init naman ng panahon ang kakaharapin ng ating mga estudyante dito sa CAA National High School. So, yun yung isa sa mga sitwasyon dahil ang bilang ng enrollees dito sa ngayon ay umaabot sa 3,500. Ito po ang mga residenteng nagmula dito sa iba't ibang lugar sa Las Piñas City, pati na ang karatig lugar na Parañaque. So inaasahan po natin na tataas pa ang bilang ng mga ito sa pagpapatuloy ng kanilang enrollment at pagtanggap ng mga late enrollees hanggang sa susunod na linggo. Mula po rito sa CAA National High School Annex, Las Piñas City, ako si Susan Enriquez, nag-uulat para sa Unang Hirit, Balik Eskwela 2010. Maraming salamat, Susan Enriquez. Naging mapayapa at maayos ang pagbabalik eskwela sa pangkahalatan ayon sa pulisya. Pero tulad ng mga nakaraang taon, parehong problema pa rin ang sumalubong sa mga estudyante. Narito ang report. Kita ang excitement sa mukha ng mga batang ito sa kanilang pagbabalik eskwela. Mga special children sila na nag-aaral sa AP Elementary School sa Lawag, Ilocos Norte. Ganado sa pag-awit at pagsayaw ang mga bata. Ayon sa guro, sa kabila ng kanilang kondisyon, hindi naman mahirap turuan ng special children. Maaga rin pumasok ang mga estudyante sa Special Education Center ng North Central School sa San Fernando, La Union. Ang ilan, tila ayaw mawalay sa magulang. Mahigit 100 ang estudyante. Kaya ang 8 classroom, tigda 2 klase na ang naghahati. Pero siksikan pa rin. Mangilan-ngilang estudyanteng Aita naman ang pumasok sa Bangkal Resettlement Primary School sa Abukay, Bataan. Kaya imbes na magklase, naglinis na lang muna ng mga classroom. Malayo ang nilalakad ng mga estudyante at guro para makarating sa paaralan. Pero di nila ito alintana. Ano ba gusto mo maging paglaki mo? Problema naman sa Ginubatan East Central School sa Albay ang sirang kisame sa ilang classroom. Bukod sa tumutulo tuwing umuulan, nanganganib ding bumigay ang kisame. Kaya ang mga estudyante at guro, balot ng pangamba. Nanawagan sila ng tulong para maisaayos sa mga classroom na winasak ng bagyong Reming 4 na taon na ang nakararaan.
Maayos naman ang school opening sa Dr. Cecilio Putong National High School sa Tagbilaran, Bohol. Mahigit 172,000 ang enrollee ngayong taon. At para hindi mamaos, gumagamit ng mikropono sa pagtuturo ang mga guro. Pagbubukas ng klase sa Zamboanga City, binulabog ng pagsabog ng isang improvised explosive device. Darito ang report ni GMA News stringer JV Francisco. Ilang oras bago ang pasukan, isang improvised explosive device ang pinasabog sa tapat ng isang disco house sa Governor Camins dito sa Zamboanga City. Walang naiulat na nasaktan maliban na lang sa nabasag na salamin ng establishmento. Inaalam pa ng mga pulis ang klase ng IED na ginamit mula sa na-recover na timing fuse. A device is not really to kill anybody or any person, but only to scare the owner. Sa kabila ng pagsabog, hindi naman nahinto ang pagbukas ng klase sa buong Zamboanga City. Dito sa dalampasigan ng Barangay Arena Blanco, naabutan namin ang mga teacher ng Tictabon Elementary School. Maaga pa lang, sakay na sila ng bangka. Kailangan nilang tumawid sa dagat para magturo sa mga bata sa isla ng Sakol. Baka sa kanilang mga mukha ang pangamba. Hindi nga nila sinuot ang kanilang uniforme para hindi agad matukoy na mga maestra sila. Noong isang taon kasi, kinidnap ang kanilang dating kasamahan sa kalagitnaan ng biyahe papuntang isla. Nate-threaten, pero with the assurance given by our barangay captain as well as the hepe ng police, we are more or less secured na. Feeling secure na lang. Kasi kahit saan naman, nandyan yung risk. Kung time mo na siguro talaga. Sinasabay na lang namin ng prayers din. Mula rito sa Zamboanga City, JB Francisco, GMA News. Mga Jejemon, bumida na naman ngayong pasukan at ang bago nilang pauso, ang kanilang Jejemon uniform o Jejeform. Narito ang report ni Mark Zambrano. Hindi napigilan ng muling pagbabalik eskwela ang Jeform sa mga Jejemon. Ngayong may klase na kasi, ito na ang formang Jejemon, ang Jejeform o Jejemon uniform. Kitang-kita nyo naman ang pagkakaiba. Di gaya ng regular na puting polo, sa sobrang nipis ng Jejeform polo ay korteng-korte na ang sando sa loob. Pagdating naman sa pang-ibaba, di hamak na mas maluwag o baggy ang pantalon ng mga Jejemon. At imbis na black leather shoes, makukulay na high-cut rubber shoes ang kanilang suot. Siyempre, di mawawala ang Jeje cap. Ang aming nasaksiyang Jejeform sa Rizal High School sa Pasig, in na in man para sa kanilang mga Jejemon, paglabag naman daw sa panuntunan. From the very start, we are very strict about the uniform. So pag hindi sila in proper uniform, we are calling their attention immediately. Tapos nagdadala namin sa Office of Discipline so that they will be aware kung ano yung proper uniform. Ano naman kaya ang katwiran nitong naka-Jejeform? First day of school naman, kuya eh. Dahil first day of school? Pwede pang morma ng ganito. Tila naging kakampi naman ng Jejemon sa usaping ito ang numero 1 nilang Jejebuster, ang Department of Education. Base kasi sa DepEd Order No. 65, di kailangan naka-uniforme ang mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Pero kung nakalusot man sa usapin ng uniform ang mga Jejemon, nananatili pa rin nakatutok sa kanila ang DepEd kaugnay sa paggamit ng Jejebet o Jejemon alphabet. Paalala sa kanila na they will discourage this kind of texting by shortcuts para yung ating mga estudyante masasanay dun sa tama. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Kaugnay assessment sa school opening kahapon, makakasub natin Education Undersecretary Franklin